Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay magkomentuhan na, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag na pinahayag po ni Congressman Paulo Duterte at syempre po ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Basahin po natin ang pahayag po nila at ito po'y pinag-usapan na sa social media, mga kababayan. Ayon po kay Congressman Paulo Duterte, unahin po natin basahin ang kanyang pahayag. Ito po mga kababayan, ang pahayag po ni Congressman Paulo Duterte. Ayon po sa kanya, ang aking ama ang nagbigay daan upang tuluyang mailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tama po yun. Ano pa po? Isang desisyong ginawa sa diwa ng pagkakasundo, paghilom ng bansa at paggalang sa kasaysayan. Tatandaan ng kasaysayan kung paano ito sinuklian. Nakita niyo po mga tambay? Ano po ang ginawang sukli? Ano po ang ginawang ang sinukli sa dating Pangulong Duterte? Di po ba? Ang kanyang ama ang nagpalibing, ang isa sa daan, isang nagbigay daan upang mailibing ng tuluyan sa libingan ng mga bayani. Hindi ba? Ang Marcos Sr. Pero ano po ang isinukli, mga kababayan, ng nakaupo ngayon? Ipinatapon po ng walang due process. Ganyan po katindi ang administrasyon ngayon dahil po sa kasakiman, sa pera at kapangyarihan. Wala na po sa kanila yon. Basta sila'y nakabalik, mga kababayan, lahat po ay gagawin na po nila para po hindi na mawala ito sa kanila. Hindi po ba? Ito naman po ang pahayag ni Brigadier Retired General Orlando De Leon, mga kababayan. Ito po. Basahin naman po natin ang sinabi po ni Brigadier General Orlando De Leon. Ano po sabi ni Sir? Ang March 11 ay maalala bilang araw ng kahihiyan. Totoo naman po. Kung saan isinuko ng mga traidor sa bayan ang isang Pilipino sa isang dayuhan. Entidad sa parang lubhang kasuklam-suklam. Totoo naman po mga kabayan. Lalo pang nagiging kahiya-hiya ang Marso 11 dahil tila walang kakayahan ang bansa na agad matulungan ang mga OFW na naiipit sa gitna ng digmaan, samantalang ang ibang bansa ay agad na nakapagpakilos ng lahat ng kanilang kakayahan upang iligtas ang kanilang mga mamamayan. Ang tanging mga mamamayang napoprotektahan ng bansang ito ay mga magnanakaw at terorista. Ayon po kay Sir Brigadier General Orlando De Leon, retired general. Totoo po yun mga tambay. Hindi po ba? Ito pong March 11, mga kabayan, ay maaalala mo bilang araw ng kahihiyan kung saan isinuko ng mga traidor sa bayan ang isang Pilipino sa isang dayuhan entidad sa paraang lubhang kasuklam-suklam. Lalo pang nagiging kahiya-hiya ang Marso 11 o March 11 dahil tila walang kakayahan ng bansa na agad matulungan ang mga OFW na naipit sa gitna ng digmaan. Tama nga naman, ano? Samantalang ang ibang bansa ay agad-agad kumikilos para ang kanilang mamamayan ay mailigtas. Di po ba? Totoo naman. Tulog. Ang ginawa ng Pangulo ay nagpunta pa ng New York. Hindi po ba? At syempre po, ayon po kay General, ang tanging pinoprotektahan sa panahon ngayon ng gobyernong ito ay ang mga magnanakaw at ang mga makakaliwa, terorista.
Hindi po ba? At syempre po, yung sinabi po ni Pulong, ang aking ama ang nagbigay daan upang tuluyang mailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ang isang desisyon ginawa sa diwa ng pagkakasundo, paghilom ng bansa at paggalang sa kasaysayan. Tatandaan ng kasaysayan kung paano ito sinuklian. Di ba? Pinagkaisa ni dating Pangulong Duterte. Hindi ba? Pero ngayon, ano po ginawa? Sa pamilya Duterte, pilit pong pinababagsak lahat ang pamilya Duterte. Pinatapon ng ama at pilit pong pinababagsak political ang Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Kaya po mga kabayan, hindi po matatawaran at hindi po kayang kalimutan ng mga Pilipino ang ginawa po ni Bongit na tinatawag na bangag kay dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte ang pagtetraidor, paghuhudas. Hindi po ba? Unbelievable. At ito po mga kabayan, panuorin po natin ang pangyayari. Ito pong in-upload ng ating kababayan. Ang ginawa po nila sa dating Pangulo, mga kababayan. Ito po, 1 taon po ang nakalipas. Panuorin po natin. Yan po mga kabayan, ang kaganapan po na ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Yan pong pilit sa pilitan na isinakay po ng eroplano at ibiniyahe po papunta po ng Netherlands sa Dahig. At syempre po nagkagulo na po, syempre ang protesta sa buong Pilipinas, sa buong bansa, mga OFW natin kababayan sa buong mundo ay nagkatipon po talagang nagprotesta, ipinaglalaban po ang ating dating Pangulong Duterte. Talagang grabe po ang ginawa nila, kidnapping at naglabasan po ang mga Pilipino. Pero po wala po tayong nakitang tugon ang gobyerno dahil kasabwat pala sila sa lahat ng pangyayari. Pag-kidnap sa dating Pangulo ay kasabwat pala ng ICC ang gobyerno, mga kababayan. Kaya po hindi po natin makakalimutan ang ginawa na panunungkulan ng dating Pangulo sa ating bayan. Lahat po ay binago niya. Binago niya po lahat ng sistemang bulok sa ating bansa. Nilabanan niya ang mga oligarkiya, mga magnanakaw, lalong-lalo po mga pulburon lord. Inayos niya ang mga kabataan, ang pamilya na mga lulong sa pinagbabawal na pulburon. Hindi po ba? Mga smuggler, mga makaliwa. Inayos niya ang ating ekonomiya, ang ating mga kababayan na mga OFW, binigyan niya po ng proteksyon at talagang inalagaan, pinotektahan sa mga banyaga. Kaya po ang galit ng mga Pilipino ay grabe po, ang galit at sama ng loob sa gobyerno na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Yan pa po ang isinukli ng gobyerno na tinatawag na bangag sa kabila po ng lahat ng kabutihan ibinigay sa kanya at sa kanyang pamilya at sa kanyang ama na naipalibing pa sa libingan ng mga bayani. Kaya po mabuhay po kayo, Tatay Digong. Ang majority po ng sambayan ng Pilipino ay nagmamahal po sa inyo at nananalangin na sana po ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan po ninyo. At sa lalong mabilis po sana ay kayo po ay makalabas na at makauwi po sa ating bansa sa lalong mabilis. Yan po mga kabayan, hindi na po natin nilagyan ng sounds para po hindi po tayo makopyright mga kabayan kasi po may mga music. Kaya mabuhay po kayo, Tatay Digong. Kayo po ay isa po o kayo na po ang pinakamagaling sa panahon po ngayon sa kasaysayan ng bansa. Kayo na po ang pinakamagaling na naging Pangulo ng Republika
ng Pilipinas. May tapang na, may malasakit pa. Mabuhay po kayo, Tatay Digong. At proud na proud po ang mga Pilipino. At isa na po si Kamanong na proud maging Pilipino. Lalong-lalo po nung panahon na kayo ang presidente. Proud na proud po kaming maging Pilipino. Samantala ngayon, napakahirap po maging Pilipino. Dahil puro kahihiyan ang binigay po ng nanunungkulan ngayon. Dahil ginawa po nilang sindikato ang bansang Pilipinas. Ginawa po nilang sindikato, di umano, ang bansang Pilipinas. Kaya po, watak-watak, at naghahari na naman po yung ginawa nyo pong kapayapaan ng mahigit 6 na taon. Grabe po. Sila na po ngayon ang naghahari sa ating bansa. Protektado na po nila ngayon ang sinasabi ni General De Leon, ang mga terorista. At protektado na po nila ngayon ang mga magnanakaw na mga politiko at mga polvoron lord, mga sindikato. Hindi po ba? Di umano. Kaya po tayo, patuloy po tayo mga kabayan na manalangin at magdasal sa kaligtasan po ng pamilya Duterte, ng Vice President at ganoon din po ng dating Pangulong Duterte. Sana po ay makamtam na rin po ng dating Pangulong Duterte ang kapayapaan at siyempre po ang katarungan. At sana rin po ay ilabas na rin po ng Korte Suprema ang desisyon, lalong-lalo po sa ginawang pagdakip sa dating Pangulong Duterte. Ilabas na po sana ng Korte Suprema. At sana rin po ay matauhan na po. Magising na po sana ang ating mga men in uniform generals sa ginawa po ng gobyerno ng binagoang Pilipinas. Sana po, tanggalin nyo na po yung dagan-dagan kung anumang maleta at kung gaano karami at kabigat na maleta nakadagan sa inyo, di umano. Sana huwag kayo sa maleta tumingin. Tumingin po sana kayo sa milyong-milyong Pilipino na nakakita ng ginawa ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. At sana sa taong bayan sana kayo magserbisyo. Huwag po sana sa mga tiwali na mga politiko. Hindi po ba? Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kabayan, sa pamilya Duterte, at syempre po sama rin po natin sa ating mga dasal ang ating pong buong sambayanan at ang ating pong mga soldiers at mga ex-marine na maingatan din po tayo sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal po ninyo. At syempre po, thank you rin po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng komento, like, and share. Thank you po sa inyo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, Ani Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Nancy Lumampao, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chedorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahoo ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mapagawa. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat mga kabayan. At tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.